Ang sikat ng araw ay naghihimutok sa bintana, nagpapaliyab sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng aircon, pero hindi ito kayang pawiin ang init na bumubulwak sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng orasan ay tila martilyong humahampas sa aking pagkatao. Alas 8:30 na, huli ako. Ang unang araw ko sa trabaho at huli ako. Hoy, ano tinutunga-tunga mo dyan, Jericho? Isang boses ang nagpabalik sa akin sa realidad. Matinis, may bahid ng pagkasukulam. Si Mr. Fajardo, ang manager. Nilingon ko siya. Ang kanyang matangos na ilong ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa akin. Ang kanyang labi ay nakangisi. Isang ngising puno ng pangungutya. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay walang bahid ng gusot. Ang kanyang buhok ay perpektong nakasukulay. Ang bawat galaw niya ay tila sumisigaw ng, "Ako ang boss dito." Pasensya na po, sir. Mahina akong bulong. Napuyat lang po ako kagabi. Humalakhak siya. Isang tunog na nagpatindig sa balahibo sa aking batok. Napuyat? Saan? Sa pagtulog? Akala ko ba, gustong gusto mo ang trabahong to? Bakit ngayon pa lang, nagrereklamo ka na? Lumapit siya. Ang kanyang pabango ay bumalot sa akin at nakakasulasok. Alam mo, marami ang gustong makapasok sa kumpanyang to. Hindi ka dapat nagsasayang ng oras ko. Pinilit kong umiti kahit na ang pait ay kumakalat sa aking dila. Hindi po, sir. Gagalingan ko po. Dapat lang, aniya. Ang kanyang tinig ay tila tumatago sa aking kaluluwa. Dahil kung hindi, malalaman mo kung gaano kahirap makahanap ng trabaho sa panahon to. Lalo na sa mga katulad mo. Tumalikod siya. Ang kanyang mga yapak ay malalakas. Tila sinasadyang iparinig sa lahat ang kanyang presensya. Narinig ko ang bulungan ng mga katrabaho ko. Ang ilan ay naawa. Ang iba ay tila nasisiyahan sa aking pagkakahiya. Ito ang simula. Ito ang buhay na pinili ko. O, mas tama, ang buhay na ipinapili nila sa akin. Nagsimula ako sa trabaho. Ang aking pwesto ay nasa dulo ng opisina, malapit sa pantry at sa banyo. Ang aking mesa ay luma, ang upuan ay yupi-yupi. Ang aking trabaho ay mag-encode ng mga datos, mag-file ng mga dokumento, at mag-asikaso ng mga kape. Simpleng gawain, ngunit nakakapagod, lalo na kung may nakabantay sa bawat galaw mo. Jericho, ang kape ko, malamig na. Jericho, hindi tama ang pag-encode mo nito, bulok. Jericho, nasaan ang mga dokumento na pinapahanap ko? Ang bagal mo naman. Bawat araw ay ganito. Si Mr. Fajardo ay tila anino na sumusunod sa akin. Ang bawat pagkakamali ko ay kanyang nakikita. Ang bawat paghinga ko ay kanyang pinupuna. Ang kanyang mga salita ay tila matutulis na patalim na tumatagos sa aking puso. Ang hina mo talaga. Paano ka ba nakapasok dito? May kakilala ka ba? O baka naman, nagkamali lang sila sa pagpili? Hindi ako sumagot. Tinatago ko ang aking galit, ang aking pagkabigo. Ang aking ama ay nagbabala. Huwag kang magpapaapekto. Huwag mong ipapakita na may alam ka. Matuto kang yumuko. Matuto kang makinig. Matuto kang magtiis. Ngunit paano ko magagawa yon kung ang bawat araw ay tila isang impyerno? Ang aking mga kasamahan ay tila natatakot din kay Mr. Fajardo. Walang gustong kumampi sa akin. Lahat ay abala sa sariling gawain. Tila takot na madamay sa aking kapalaran. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may awa. Ang iba ay nangungutya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang dokumento sa bodega, narinig ko ang boses ni Mr. Fajardo. Kausap niya si Aling Tessie, ang janitress. Aling Tessie, ang baho dito. Hindi mo ba nililinis na maayos? Kaya pala ang daming daga. Baka naman nagpapabaya ka na. Pasensya na po, sir. Narinig kong sabi ni Aling Tessie. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Nilinis ko na po kanina, sir. Siguro po, may nakalaglag lang. Walang siguro. Trabaho mo yan. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo para papalitan ka na namin. Marami ang gustong magtrabaho dito, Aling Tessie. Huwag mo sayangin ang pagkakataon mo. Napaikting ang aking mga kamao. Ang matandang babae na halos kasama na namin sa kumpanya simula pa noon ay pinapahiya. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo. Ang kanyang likod ay nakayuko. Hindi siya karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Huwag kang mag-alala, Aling Tessie. Bulong ko habang lumabas siya mula sa bodega. Ang kanyang mga mata ay namumula. Makakahanap ka rin ng mas magandang trabaho. Ngumiti siya ng mapait. Sana nga, iho. Pero sa edad kong ito, mahirap na. Kinabukasan may bagong proyekto ang kumpanya. Isang malaking presentasyon para sa mga investors. Lahat ay abala. Ang opisina ay puno ng ingay ng keyboard, ng bulungan, ng pagmamadali. Ang mga mata ni Mr. Fajardo ay tila laser na tumatagos sa bawat isa. Jericho, ikaw ang mag-aayos ng mga dokumento para sa presentation. Siguraduhin mong walang mali. Isang mali lang, lagot ka talaga sa akin. Tumango ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang dami ng dokumento ay nakakapanlumo. Ang mga numero ay naghahalo-halo sa aking paningin. Pinilit kong mag-focus. Mag-focus, Jericho. Huwag kang magmamadali. Naghapunan ako sa opisina. Ang mga ilaw ay unti-unting nawawala at nagdidilim. Isa-isa. Ang mga kasamahan ko ay umuwi na. Ako na lang ang naiwan. Ang aking tiyan ay kumakalam. Ang aking mga mata ay nanlalabo. Ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong tapusin to. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Ang aking mga mata ay maga. Ang aking katawan ay nananakit. Ngunit ang mga dokumento ay tapos na. Nakaayos na. Walang mali. Naglakad ako patungo sa desk ni Mr. Fajardo. Ang folder ay mahigpit kong hawak. Sir, tapos na po. Kinuha niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng butas. Lumipat ang kanyang tingin sa bawat pahina. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagdarasal ako na wala siyang makitang mali. Walang mali. Walang mali. Ano to, Jericho? Isang sigaw ang nagpatigil sa paghinga ko. Ano to? Nanlaki ang aking mga mata. Po, sir? Ibinato niya ang folder sa aking muka. Kumalat ang mga papel sa sahig. Tingnan mo, ang daming mali, ang daming mali. Paano ka ba nagtatrabaho? Mangmang ka ba o sadyang tamad ka lang? Niyuko ko ang aking ulo. Nakita ko ang isang pahina, isang numero, isang zero ang nawawala. Isang napakaliit na pagkakamali. Ngunit sa kanyang paningin, ito ay isang malaking trahedya. Hindi ko po sinasadya, sir. Bulong ko. Hindi sinasadya? Sa tingin mo ba ang mga investors ay magpapatawad sa hindi mo sinasadya? Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Hindi ka ba nag-iisip, bata ka? Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Ang aking pisngi ay uminit. Ang aking lalamunan ay bumara. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Gusto kong sabihin sa kanya na ang isang maliit na pagkakamali ay hindi dapat magdulot ng ganitong kahihiyan. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka pang magtrabaho dito, Jericho? Ha? Ang kanyang ngisi ay lumawak. Ang mga katulad mo, walang kwenta. Pabigat lang sa kumpanya. Sa tingin ko, mas mabuti pa kung umuwi ka na lang. Hindi ka bagay dito. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Narinig ko ang ilang tawanan. Ang ilan ay tila nasisiyahan sa aking pagkabigo. Ang aking mga mata ay naramdaman ang pagbabaga. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Mr. Fajardo! Isang boses ang umalingaw-ngaw sa opisina. Isang boses na pamilyar. Isang boses na nagpatindig ng balahibo sa akin.
ang boses ng aking ama, si Mr. Perez. Lumingon ng lahat. Si Mr. Perez ay nakatayo sa pintuan ng opisina. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatingin kay Mr. Fajardo. Sir Perez. Si Mr. Fajardo ay tila isang estatwa. Ang kanyang ngisi ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko po alam na nandito po kayo. Lumapit ang aking ama. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Mr. Fajardo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Anong nangyayari dito, Mr. Fajardo? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng galit. Bakit mo sinisigawan ang aking empleyado? Sir, nagkamali po siya. Mabilis na sagot ni Mr. Fajardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang malaking pagkakamali po sa presentasyon. Hindi po kasi siya nagtatrabaho ng maayos. Tumingin ang aking ama sa akin. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Jericho, totoo ba ang sinasabi niya? Niyuko ko ang aking ulo. Opo, Papa. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Fajardo. Ang kanyang muka ay tila nakakita ng multo. Papa? Jericho? Anak niyo po siya? Oo, Mr. Fajardo. Malamig na tugon ng aking ama. Si Jericho ay ang aking anak. Ang aking kaisa-isang anak. Namutla si Mr. Fajardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Ang kanyang pagmamataas ay biglang nawala. Napalitan ng takot. Sir, hindi ko po alam. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ang boses ng aking ama ay tumaas. Ilang beses mo na bang sinaktan ang aking anak? Ilang beses mo na ba siyang pinahiya? Sa tingin mo ba, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo? Ang lahat ng pangmamaliit mo sa kanya? Niyuko ni Mr. Fajardo ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay namumula sa kahihiyan. Mr. Fajardo, malamig na sabi ng aking ama. Simula ngayon, wala ka ng trabaho. Hindi ko kailangan na sa aking kumpanya ang mga taong mapagmataas at walang puso. Ang talino ay walang halaga kung wala kang respeto sa ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Fajardo. Sir, pakiusap po. Maawa po kayo. May pamilya po ako. Hindi ko po kayang mawala ng trabaho. Dapat iniisip mo yan bago mo sinaktan ang aking anak. Sabi ng aking ama, ang kanyang boses ay matatag. Ngayon, umalis ka na. Niyuko ni Mr. Fajardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Walang salita. Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Ang kanyang mga yapak ay mahina. Tila nawalan siya ng lakas. Ang lahat ay tahimik. Ang mga kasamahan ko ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay may halong gulat at paghanga. Lumapit sa akin ang aking ama. Inakbayan niya ako. Jericho, masakit ba? Masakit di ba? Tumango ako. Opo, Papa. Ganyan ang nararanasan ng mga nasa ibabang posisyon, anak. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang pakiramdam na maliit ka, na walang nakikinig sa'yo, na walang nakakita sa iyong paghihirap. Gusto kong maranasan mo yan. Gusto kong maintindihan mo ang bawat tao, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dahil ang tunay na leader ay hindi lang matalino, kundi may puso rin. Niyakap ko ang aking ama. Ang kanyang mga salita ay tumago sa aking puso. Ang lahat ng hirap na naranasan ko ay nagkaroon ng kahulugan. Ngayon, Jericho, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Handa ka na bang umakyat? Ngumiti ako. Opo, Papa, handa na po ako. Simula noon nagbago ang lahat. Ang posisyon ko ay tumaas. Ngunit hindi ko nakalimutan ang aking mga pinagdaanan. Ang bawat tao ay aking pinapahalagahan. Ang bawat pagkakamali ay aking tinuturuan. Ang bawat pagtawa ay aking sinasamahan.
Ang opisina ay naging masaya. Ang mga bulungan ay napalitan ng tawanan. Ang takot ay napalitan ng pagkakaisa. Wala nang Mr. Fajardo ang nagpapahiya na nang mamaliit. Ang kumpanya ay umunlad. At ako bilang isang leader ay natuto ng pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang talino, kundi ang puso. Ang aral na ito ay mananatili sa akin habang buhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.